All systems go na ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng pagdinig nito sa Biyernes, November 14. Una sa target ng nagbabalik nitong chairperson na si Senador Panfilo Lacson ay imbitahan ang mga kongresistang dawit sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Back to work na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Isa sa mga unang aasikasuhin niya ang pag-iimbita sa mga kongresistang sangkot sa flood control scandal. Kabilang dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. In total, nasa 19 na kongresista ang minamataan ng Blue Ribbon. Una nang idinawit ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya ang mga kongresistang ito sa pagtanggap umano ng 10 to 25% kickback para hindi maipit ang implementasyon ng mga kontrata nila. Cash daw ang pagbibigay ng kickback at may karampatang voucher at ledger ang mga ito na nagsasaad ng mga araw kung kailan ito natanggap. Lumitaw naman ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa salaysay ng surprise witness na si Orly Guteza. Anya, nagdala raw ng mga maleta ng pera si Yap sa bahay ni dating Congressman Zaldico, kaugnay ng mga kickback sa proyekto. Una nang itinanggi ng mga nadawit na kongresista mga paratang. Dadalo rin ng very important witness na hindi pa tinutukoy ni Lacson na anyay makakatulong para mas lalong pagtibayin ang mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control mess. Pagdating kay Zaldico, gusto ni Lacson na makadalo ito sa pagdinig kahit via Zoom. Siko ang itinuturong pasimuno umano ng billions worth of insertions ng infra projects sa national budget. Hindi pa matukoy kung nasan siya ngayon ayon sa kanyang abogado. Most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nandun siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy. Pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang consul kung saan sa man nararoon. Crucial na ang susunod na Blue Ribbon hearing dahil ikakasa na rin ng Department of Justice at Office of the Ombudsman ang kanilang preliminary investigation tungkol sa flood control scandal. Sakaling magkaroon na ng mga court trial, kailangang i-wrap up na ng Blue Ribbon ang kanilang mga pagdinig bilang pagsunod sa sub judice rule o restrictions sa public discussions tungkol sa mga kasong inihain sa korte. Sa November 14 pa rin ang tentative date ng susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.